Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan rito ang ibinahaging komento ni ka-crypto blockchain dev. Yan, ito po ay kanyang komento mula po sa ating isang video tungkol kay XRP. Yan, ito po yung kung bakit pinapalitan na raw ng RLUSD ang XRP ayon sa BitGo CEO. Kaya, ayan, meron po siyang paliwanag dito. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po muna natin sa kung ano po ba ang RLUSD at saan po ito ginagamit. Ayan, si RLUSD ay isa po itong bagong stablecoin na inisyo ng Ripple. Katulad din po siya ng USDT at saka USDC. Isa rin itong digital dollar na sumasabay ang halaga sa aktual na dollar sa Amerika. Pero ang kaibahan po ni RLUSD ay ginawa po ito para mas regulatory friendly, mas stable at mas compatible sa tokenized assets. Yan. Ngayon ay yung base po sa komento ni crypto blockchain dev, kapag ang usapan ay may kinalaman po sa foreign exchange na kasali si USD tulad po ng USD to PHP, USD to Yen, USD to BTC at iba pa na may kaugnayan kay USD, dito raw papasok si RLUSD. Ibig pong sabihin ay si RLUSD ang bagong pambato ni Ripple para sa mga USD-related transactions. Ngayon ay ano naman po ang role ni XRP kung ganun? Ayon po sa paliwanag ni ka-crypto rito, si XRP ay hindi nawalan ng silbi. Sa halip ay may mas particular po siyang papel sa mga foreign exchange transactions na hindi kasama si USD. Halimbawa kung ang trade ay yen to PHP, CAD to pound, yuan to ruble, o pound to yen, dyan naman papasok itong si XRP. Si XRP ay nilikha bilang alternative kay SWIFT, ang centralized at matagal ng sistema sa international bank transfers. Pero dahil sa maraming issue tulad po ng delays, high fees at saka corruption, gumawa si Ripple ng mas mabilis at decentralized na solution at eto na nga si XRP. Ngayon ano po ang ibig sabihin naman ng ibig bang sabihin nito ay mas malakas na si RLUSD kay XRP? Yan, hindi po ibig sabihin na mas malakas na itong si RLUSD kaysa kay XRP. Sa halip parang magkakampi po sila pero may kanya-kanya po silang trabaho. Parang sa basketball, si RLUSD ang point guard na nag-handle ng bola kapag may USD involved. Si XRP naman ang shooting guard o small forward kapag ang laro ay hindi kasali si USD. Pareho po silang mahalaga pero may kanya-kanyang papel. Ayon po sa BitGo CEO, si RLUSD ay dinisenyo po talaga para mas maging madali ang paggamit sa mga USD-based trades dahil ito ay isang stable coin. Walang volatility at predictable ang kanyang value. Kaya kung ang isang kumpanya o bangko ay gustong mag-transfer ng value across borders, pero ang involved ay USD, mas swak gamitin si RLUSD kaysa kay XRP. Pero kung wala po si USD sa eksena, mas bagay si XRP dahil siya po ang naglilingkod bilang bridge asset o tagapamagitan sa currency conversion. Ngayon ay may epekto ba ito sa presyo ni XRP? Ang sagot po sa katanungan na yan ay depende. Sa unang tingin, parang mas nabibigyan po ng spotlight si RLUSD. Kaya may ilan na natatakot baka mawalan na ng demand si XRP. Pero sa totoo lang, ang pag-usbong ni RLUSD ay hindi paninira kundi pagtutok lang sa ibang aspeto ng global finance na hindi po kayang hawakan ni XRP mag-isa.
Kaya wag po nating kalimutan na si XRP ay isa pa rin po sa pinaka-liquid at pinakamabilis na crypto pagdating sa cross-border transactions. Kapag mas dumami ang tokenized assets sa buong mundo at mas marami ang non-USD trades, lalong mas magiging relevant si XRP. Sa madaling salita, si RLUSD ay partner at hindi po kalaban. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito sa hinaharap ng Ripple ecosystem? Sa pagpapakilala kay RLUSD ay lumalawak ang sakop ni Ripple. Pinapatibay nito ang kanilang ecosystem para mas ma-accommodate ang iba't ibang klase ng financial transaction. Hindi lang sila umaasa sa isa, kundi nagsasanga na sa mas maraming solusyon. Kung titignan po natin sa business strategy point of view, yan, napakatalino ng galaw na ito. Hinahayaan po nilang si XRP ay mag-focus sa kanyang original na layunin, ang maging bridge currency para sa lahat ng non-USD currency pairs. At habang ginagawa ni XRP ang kanyang tungkulin, si RLUSD naman ang bahala sa stable, efficient at regulatory compliant sa paglilipat ng USD. Parang kumpanya lamang yan na may dalawang employee na may specific na roles para mas mapabilis ang serbisyo. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Bilang mga Pinoy, mahalagang malaman po natin ang role ng bawat crypto para mas magamit natin ito sa tamang paraan. Kung ang plano mo ay mag-invest sa mga project na may kinalaman sa international remittances na hindi gumagamit ng USD, malamang si XRP pa rin ang dapat mong bantayan. Pero kung tinitignan mong opportunity ay ang mga platform or serbisyo na stable ang presyo at nakadepende sa USD, tulad po ng stablecoin savings, tokenized assets at mga lending protocols, may mas role dito si RLUSD. At ang bottom line, hindi ka dapat matakot kung sinasabing pinalitan na si XRP. Hindi po siya pinalitan. Nagkaroon lamang siya ng katuwang. At ang katuwang na ito ay mas nakatutok lang sa ibang parte ng mundo ng finance. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang ganitong hakbang ni Ripple ay isang sign na matured na ang kanilang strategy. Hindi ito move para itapon si XRP, kundi para palawakin palalo ang ecosystem. Sa halip na iasa sa isang crypto lamang ang lahat ng trabaho, hinahati-hati nila ito ayon sa specialization. Parang teamwork po yan. Sa mga Pinoy trader, ito po ay isang paalala na hindi tayo dapat magpadala sa hype lang o sa mga nakikita nating balita. Dapat marunong po tayo magbasa ng context, intindihin ang role ng bawat crypto at gamitin ang kaalaman para sa matalinong pag-i-invest. Hindi ibig sabihin na nawawala na po ang halaga ni XRP. Mas lumalawak nga ang gamit niya ngayon at si RLUSD, isa lamang po siyang bagong member ng Ripple family na may particular ding misyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.